Dear Tita L, good evening po sa inyo at sa lahat ng mga katrupa na nakikinig ngayon. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Mon. 36 years old na ako at mukhang malapit nang maging single ulit. Hindi ko alam kung tama na itong desisyon ko. Hindi pa naman final pero nasa 70% na po eh. Sa 5 taon namin ng girlfriend ko na 28 years old, lumagpas na sa 10 daliri kung ilang beses kaming naghiwalay. The rest, ewan, tuloy parang pang high school na relasyon lang po eh. Noong unang taon po namin, inisip kong normal lang kasi baka nag-a-adjust pa kami sa isa't isa. Matagal kaming magkaibigan po kasi. Alam niyo yun, yung parang magkatropa po kami. May kanya-kanya rin kaming love story hanggang sa naging kami na nga po. Kaso po, Tita L, napapagod na po ako tuwing nag-aaway kami. Nakadepende palagi sa mood niya. Sinusuyo ko naman po siya. Palagi na lang. Sa totoo lang, minimerienda ko na lang ang maglambing sa kanya. Mag-sorry, manuyo, maghabol, pero parang laging kulang. Regardless, kasi kung anong pinag-aawayan namin, basta depende po talaga sa mood niya. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko eh. First time sa 5 years na relasyon namin na sumagi po sa isip at damdamin kong makipaghiwalay na lang po ng tuluyan sa kanya. Pero baka kainin ko lang din yung desisyon ko in the future. Siguro kung para naman talaga kami sa isa't isa, mangyayari na lang yon. Ay, sana po mapayuhan niyo ako dahil nagdurugo po ngayon ang aking puso. Marami pong salamat at God bless po sa inyo, Mon ng Cavite. Siguro hindi makakasama sa inyong relasyon kung magpahinga ka muna sa kanya. Sabi mo kasi 'di ba sa loob ng 5 taon, para ngayon mo lang naisip na makipaghiwalay sa kanya. Bakit? Kasi nababurnout ka na rin siguro sa relasyon. Do you really have a relationship? Yun naman ang tanong ko sa'yo kasi parang one way lang eh. Ikaw lang lagi nanunuyo, ikaw lang lagi naglalambing. Ano ba yung jowa mo? Tuod. Lagi na lang ba ikaw ang mali? Totoo ba? Kasi 'di ba sabi nga nila, it takes two to tango. Tapos sabi rin ng isang kanta, it takes two, me and you. Diba? Oh. Eh parang sino bang karelasyon mo? Bakit parang lagi na lang ikaw ang mali? Bakit parang lagi na lang ikaw ang may kasalanan? Bakit? Ano nangyari? Alam mo, isa ko pang nakikita dyan. Well, actually, dalawa. Dalawa yung nakikita ko dyan. Maaaring hindi kayo nagpapang-abot sa maturity ng pag-iisip, kayong dalawa. Maaring isa sa inyo mas mature kesa dun sa isa. I just can't pinpoint who kasi hindi ka nagbigay sa akin ng example kung paano kayo mag-away, bati-away, 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 bati-bati, away-away, away-away, away, bati-bati, bati. Okay? Hindi ka nagbigay ng example, pero sa nakikita ko based on your kwento, maaari na isa sa inyo ay hindi pantay when it comes to emotional maturity and yung maturity din mismo ng pag-iisip. Pangalawa, sabi mo, 'di ba? Depende lagi sa mood niya yung relasyon. Ano ba 'to? Araw-araw may ano? Araw-araw ba 'tong dinadalaw ng ano? Abay, pa-check up siya kamo sa OB-GYN. Kasi 'di ba? Although sige, I do understand that because of that, you know that thing monthly,
meron talagang mga girls na affected by that. Mga mood swings. Pero sa loob ng 5 taon, parang may mali naman. Kahit pa paano naman, kahit if the girl knows na um, may problema, kahit pa paano sana siya man lang manuyo. 'Di ba? At kung laging nakadepende sa mood ninyo, ang relasyon ninyo, baka naman hindi kaya. Kung nakakaranas ng mood swings ang girlfriend mo, hindi kaya she's bipolar? Nakapagpa-check up na ba siya? Hindi ko rin alam kung paano mo i-bring up yung topic na yon. Pero kasi yun yung pangalawang nakikita ko based on the letter that you sent us. Parang bipolar si ate. Kasi conforme nga sa mood niya yung takbo ng relasyon mo. Pero ang mas higit doon, kaya mo ba ng 5 taon pa ng ganyang pakikisama na depende sa mood mo? Okay, sige, nandun tayo. Mahal na mahal mo tong babae na to. Pero hanggang kailan? Ngayon nga, gusto mo na makipaghiwalay, di pa kayo kasal. Kaya mo ba na in sickness and in health, for richer, for poorer, in mood swings or happy, kaya mo, di ba? Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo muna bigyan ng espasyo yung relasyon yung dalawa? Medyo hayaan mo naman kasi na siyang manuyo. Kasi baka naman na-spoiled mo ng sobra-sobra. 'Di ba? Try mo naman na siya yung mag-reach out sa iyo. Kasi kung siya ay nagre-reach out din sa iyo, in spite and despite ng kanyang mood swings, then that is what you call a relationship. Kasi hindi naman pwedeng take na lang siya ng take at ikaw ay give na lang ng give. Dapat meron din siyang give at ikaw may take din for it to be called a relationship. Okay, Mon? So, bakit hindi mo subukan na maglaylo muna sa relasyon? Tingnan mo lang kung hahanapin ka niya, kung siya naman ang mag-reach out sa'yo. Kasi kung magmamatigas siya ng ganyan, baka mas magandang mag-move forward ka na lang. And sa edad mo na 36, marrying age na yan, baka kailangan, kung talagang hindi mo na kaya, at kung nakikita mo na hindi talaga siya mag-workout, edi heal and move forward na. Tas pakinggan mo ng paulit-ulit yung kanta ni Cyndi Lauper kasi nandun na lahat ng sagot. Kumbaga, yan na yung kanta mo para sa kanya. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting time after time. Kasi mahal na mahal mo Diba? Pero try mo rin pahabol mo. Sarap yun. Okay, try mo naman yung ikaw minsan nahaba yung bigote mo. Ha? Okay?